Again, diretsang tanong, may nanliligaw ba sa'yo ngayon? Sinungaling po ako pag sinabi kong wala. At dahil hindi ka sinungaling, merong nanliligaw May sa'yo. nagpupursu po sa akin ngayon, yes po. Magpapautang ka ba sa kanya? Hindi niya po kailangan, Tito Boy. Hindi na kailangan dahil siya ay nasa negosyo ng Opo. CEO din po siya. lending. Lending. Okay, so hindi ka magpapautang. Hindi. Ako uutang. Ikaw ang uumutang. Hindi, maraming taong nagsasabi, Sash, na halimbawa na 50 million ang nahiram ng ex mo, pero ayoko na magdemanda. Kaya marami ang nag-iisip na napakayaman na siguro ni Sash na. Kung pwede niyang ibalato yung 50 million. Kaya ang aking katanungan, gaano ka na kayaman ngayon? Tito Boy, sobrang yaman ko po. Hindi, sobrang yaman ko sa pagmamahal ng family ko. Kasi until now, nandyan pa rin po sila to support me. Pero yung yaman, sabihin ko na lang na komportable yung buhay ko kesa dati. Kasi until now, nag-work pa rin naman po ako eh. At masasabi ko din na mayaman talaga ako kasi nakakapag-support ako sa mga taong pwede kong suportahan. At nabibigay ko yung kamay ko kapag may mga calamities, nakakatulong ako sa mga nangangailangan. So for me, yun ang kayamanan sa akin. Hindi lang kung magkano yung nasa bangko ko or kung magkano yung pera ko ngayon. Pero alam mo, nakaka-proud. Kasi I saw you when you were studying. Naalala ko yun, di ba? And then, the journey from the time I first spoke to you, naalala ko yan, sa ngayon, sa aking nakikita, aking nababasa, nakaka-proud lamang. At namuhunan ka talaga ng hard work, di ba? Dedication sa iyong ginagawa. So, how much are you worth? Depende. Depende. Depende po sa kung paano niyo po ako makita. Yun ang worth ko. Talaga? Opo. Are you in the 100 million, 100 billion? Abay, pinaghirapan mo ito, Wala Sash. po akong billion. Wala pa po akong billion. So, may million. Nasa million po pa lang po ako. Mga hundreds. Pag nagkaroon po siguro. Pero kasi lahat po ng mga asset ko kasi lagi nasa bahay. Ini-invest. Lagi pong investment sa mga business. Alam naman po nila. Sash, para lamang sa mga nangangarap, maging social media influencer, paano ba kayo kumikita? Ako po kasi, marami po ako naging source of income. Nagkaroon po ako ng mga businesses. Naging vlogger din po ako. So, marami po akong mga source of income. Hindi lang yung pag-vlog ko po. So, yun po. Nag-start po ako ng magtrabaho nung 13 years old ako. So, until now, I'm still working. Commercial model po ako before. Tapos, and then, bago mag-pandemic, ayun po, nag-put up ako ng mga businesses. Airbnb, skincare, ganyan po, supplements. Talagang dapat masipag, di ba? Opo, kasi hindi naman habang buhay relevant ka, hindi habang buhay maganda ka, sikat ka. So, habang may magtitiwala pa sa yung tao, why not gamitin ko po sa business? Kasi gusto ko rin naman mag-settle down. Gusto kong, sa future, gusto kong simpleng pamumuhay lang kasama ang family. Yeah, who do you consider your biggest rival dito sa negosyong ito? Wala po. Wala po talaga? rival. Sarili ko lang. Wala po kasi lahat kami okay po. Nagtutulungan ang mga influencer. Okay. Lagi po kami nagko-collab. So, feeling ko wala kaming mga ganyan. Ang lahat ng ito na iyong pinagdaanan, ay kaya mo bang talikuran dahil sa peace, dahil sa pagmamahal, dahil sa katahimikan? Yes or no ang kasagutan? Yes. Sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abel.